siya ng mga taba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya ang mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin sapagkat ang mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan niyo. Ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Father. Alam niyo po, noong unang panahon ng Jewish time o para sa mga Hudyo, ang ginagawa po nila ay dinadala po ng mga magulang o ng nanay ang mga bata sa rabay. At ang hinihiling po nila ay ipatong ng rabay o ng guro ang kanilang mga kamay, tanda na sila ay pagpapalain. Nung panahon pong yun ay kilalang kilala si Jesus. Kaya naman, ang mga magulang ay kinuha po ang oportunidad na makalapit kay Jesus. Hila-hila nila ang kanilang mga anak at humihingi ng pagkakataon na maipatong ni Jesus ang kanyang kamay sa kanilang mga anak upang humingi ng pagpapala. Parang naingayan po yung mga apostol at hindi po nila natanggap na talagang pinagkakaguluhan si Jesus. Kaya naman, ang ginawa po nila, pinigil po nila ang mga bata. Kaya nung makita po ni Jesus ito, ang ginawa niya, pinagsabihan niya po ang mga apostol na huwag gawin ito. Hayaang lumapit ang mga bata sa kanya. Parang sa atin, kapag tinitignan po natin ang buhay natin, lalo na tayo pong mga mananampalataya, isa po sa napakagandang hamon para sa atin ay ilapit ang mga bata sa ating Panginoon. Kunin po natin ang mga oportunidad. Halimbawa po, kapag kayo po'y visit o bibisita sa simbahan, kahit dito po sa Quiapo, magkaroon po tayo ng effort na dalhin din ang ating mga anak upang humingi ng pagpapala sa Diyos. At para po sa ating mga magulang, isa pong napakagandang tradisyon ang muli nating ibalik. Sa atin po, kilalang-kilala po tayong mga Pilipino, yung tinatawag po nating mano po. Ito po'y isang pagkakataon para maibigay po natin ang pagpapalang tinanggap natin. Kaya kung halimbawa kayo po'y galing ng simbahan, take the opportunity. Hayaan niyo pong maramdaman ng mga bata na kailangan nila na sila ay pagpalain at ito ay pagpapalang magmumula sa Diyos. Kaya naman, binibigyan po natin sila ng kamalayan na ang pangangailangan ng bawat isa sa atin ay ang pagkilala natin sa Diyos. Kapag tinignan po natin ang isang bata, hiniling tulad po ni Jesus, kung ikaw ay hindi magiging tulad ng isang bata, hindi ka makapapasok sa paghahari ng Diyos. Bakit po?
babalik at babalik po tayo. Ano ba yung katangian ng mga bata? Ano ba yung kanilang ugali? Ano yung kanilang kakanyahan na dapat po nating angkinin? Tayo po kasi kapag halimbawang may kagalit tayo, tayong mga matatanda, tanim mo ito, hindi kita mapapatawad. Pero kapag tinignan nyo po ang isang bata, kapag may kaaway, pinukpok nga rito, nakita nyo, dumudugo. Pero maya-maya lang po, magkalaro na naman sila. Hindi po sila nagtatanim ng sama ng loob, bagkus naroon po lagi ang kanilang pagtitiwala, ang kanilang pagmamahal. At sa mga bata, nariyan po yung tinatawag po nating pagiging obedient, yung sumusunod kahit hindi po nila nauunawaan kung ano ang kanilang ipagpagawa sa kanila. Para sa atin, kailangang maipaliwanag. Ngunit pagdating po natin sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, minsan may pinagagawa po sa atin na hindi natin alam. Ngunit sa pagkakataon pong ito, kailangan nating isurrender ang ating sarili sa Diyos at tanggapin na laam niya at alam niya kung ano ang naisin niyang ipagawa sa atin. Narayan, sabi natin, obedient, trusting, nandyan ang pag-ibig. Kaya ang mga bata, ang dali po nating mahalin. Tignan po natin ang mga bata kahit sa bahay po, di ba? Ang mga tahanang walang bata, kadalasan ang mga nakatira, masusungit. Pero kapag may bata, ay makita nyo po, talagang alive na alive ang bawat isa. Nag-iisip kung ano ang pwedeng maibigay at maipaligaya at nang sa gayon maging maligaya ang bata. Kasi meron tayong sentro at yan ang ating mga bata o ang ating mga anak. Nandun po yung kanyang pagiging inosente. Nandun ang kanyang pagiging loyal. Mga bagay-bagay na kakanyahan ng isang bata ang siyang sinasabi ni Jesus na dapat nating angkinin. Ang mga bata walang pinagmamalaki. Nandun po yung kanilang pagiging humble sa kanilang sarili. Kaya naman, ang wika po sa atin ng Panginoon, hanggat hindi ka nagiging tulad ng isang bata, hindi ka makapapasok sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, halina po gawin po natin, ito po'y isang napakagandang pag-aanyaya. Ito po'y isang napakagandang reminder and yet radical reminder to all of us. Nahayaan po natin na ang pag-uugali ng isang bata, mapagmahal, mapagtiwala, loyal, innocence, at nandoon po ang pagiging masunurin. Hayaan po nating angkinin ang mga bagay na ito. Hayaan po nating maging mababa po tayo nang ang biyaya ng Diyos ang siyang mangibabaw. Kaya sa araw pong ito, napakaganda po ng ating ebanghelyo. Sa pagiging bata, makapapasok tayo sa paghahari ng Diyos. Ngunit, upang maging ganap ang mga bagay na ito, kailangan po nating to get rid of our personal interest. Bakit? Kasi mawawalan ng saysay at mawawalan ng lugar ang Diyos sa ating buhay. Kung ang iniisip lang natin, sarili natin, kung ang gusto lang natin ang dapat masunod at dapat kilalanin tayo, ito po'y laging opposite ng pagiging isang bata. Dapat ako lagi ang kilala, dapat ako lagi ang mataas. Kaya ngayon sa araw pong ito, isang napakagandang paalala mula sa atin, para sa atin, ang kilalanin ng Diyos na tayo ay mga anak ng Diyos, na tayo ay bata sa harapan ng Diyos, nang sa gayon makapasok tayo sa paghahari ng Diyos. Alam niyo po, sabi po ni Saint Aloysius, ang bagay na ito, mas makabubuting maging isang bata ako sa harapan ng Diyos kaysa sa maging hari ng sanlibutan. Sa araw pong ito, ipanalangin natin na hari nawa, ipagkaloob ng Diyos sa atin ang katangian ng isang bata nang patuloy natin siyang mahalin
at ipagkaloob ang ating sarili sa Kanya. Amen.